Yun nga guys, ngayon ay tuturo natin kung paano i-link yung GCash sa Security Bank. So bago yan, malalaman natin yung mga steps kung paano gawin mag-link ng account through GCash to Security Bank. So ipapakita natin. Oh my god. Ay, sorry. So, yan yung mukha ng GCash. Ito naman yung mukha ng Security Bank. So, paano ba natin siya ma-reunite or ma-link? So, kailangan fully verified yung account mo sa GCash. I-click mo lang yung My Link Accounts, and then may option dyan na marami, pero i-click mo lang yung My Bank Cards. So, add card mo lang siya. Since na wala may cardholder's name, input mo lang yung pangalan mo, yung card number dyan na 16 digit, at ito po yun. Halimbawa, yung 53182 and so on, 16 digit po yan. And then, ilagay mo din po yung expire date dyan. Halimbawa, November 29, 2020. Add card mo lang siya. Since hindi ko siya ma-fill upan kasi wala sa akin yung ATM card ko. So ngayon, kayo na lang bahala at tuturuan ko kayo kung ano talaga yung best na gawin nyo para malink yung account mo. So, kailangan pala na may Security Bank online kayo para malink mo siya sa GCash. Kasi yun yung talagang, kailangan mo kasi malaman yung current balance mo sa second balance. Halimbawa, 500 yung yung original balance mo. And then pag refresh mo, naging 498. Halimbawa 498 minus 498. Kasi yung GCash, nangangailangan po yan ng verification amount. Kaya yung verification amount, yun yung ilalagay mo kung saan yung 2 pesos. Yung 2 pesos na ilalagay mo kasi hindi naman siya totally na madideduct sa account ng Security Bank online mo, pero for verification purposes lang po yan. Hindi kasi code yung binibigay. And yung pag i-refresh naman ninyo yon, babalik naman talaga siya sa original balance mo, which is yung 500 pesos. So, wag kayong mag-alala kasi for verification purposes. Hindi kasi code, pero kailangan ng amount para patunay na din na ikaw talaga yung may-ari ng Security Bank online mo, at the same time yung GCash mo. So, yan lang na process naman. And malilink mo na siya, magkaroon ng approval dyan, may nakalagay na